Hindi, importante itong mga pag-uusapan natin dahil medyo mainit ngayon ang mga bali-balita dito sa Bayang Pilipinas at syempre, isa na rin dyan yung sa may PhilHealth mga bossing. Palakpakan natin ng malupit na malupit yung mga huwes dyan sa Supreme Court. Alam mo, pag nakikinig ako ng oral argument at nakikita ko kung papaano mag-isip, magtanong etong mga ating huwes dyan sa Supreme Court, sabi ko may pag-asa Pilipinas. May pag-asa ang Pilipinas dahil etong mga huwes natin, talaga namang yung talagang issue, yung pinuputok ng butsi natin, feeling ko nga nanonood sila sa atin eh. Kasi yung mismong sentimiento ng mga Pilipino, ganun yung sentimiento nila at ganun yung mga tanong nila. At alam nyo ba na pagdating dyan sa PhilHealth, napakahusay kasi nga ibabalik na at pinag-uutos na ng Korte Suprema or ipag-uutos na ng Korte Suprema na ibalik ni Bongbong yung bilyong-bilyong kinuha nila dyan sa PhilHealth. Yan ang sinasabi natin. Kapag kasi ang isang tao ay nagiginang diktador, feeling niya lahat kaya nilang gawin. Mantakin mo ha, PhilHealth yan, hindi yan pera ng taong bayan. Ibig sabihin, hindi yan buwis. Walang pag-aari ang gobyerno dyan dahil nga kontribusyon yan ng mga tao na nagtatrabaho. Mantakin mo, putang ina niyan. Hindi na kayo na kontento. Pinagkukuha nyo na nga yung mga pera ng taong bayan noong panahon pa ng tatay mo. Ngayon, putang ina niyan. Pati pera ng hindi nyo naman pera kinukuha ninyo, kinakatkong ninyong mga buwisit kayo. Huling-huli sa akto. Sabi ko nga sa inyo tinitingnan natin yung reaksyon ng mainstream media dito. Wala. Titingnan mo yung reaksyon ng mga vloggers ng administrasyon. Putang ina sa kanila, wala. Pero pagdating kay Inday, 125 million na ginamit sa panlaban sa insurhensya. 125 million na ibinigay matatapos na yung taon, inilagay sa mga programa. May mga liquidation process na ginawa. Nagkaroon lamang ng notice of disallowance, ibig sabihin mayroon pang mga detalye na hindi kumpleto na pinag-uusapan yung dalawang ahensya ng COA at saka ng Office of the Vice President. Pinakialaman na ng mga congressman. At ngayon nakasalang pa sa impeachment si VP Sara at nag-aantay ng kanyang hearing diyan sa Senado. Magkano lang yun? Walang 100 milyon na again merong ipinakitang liquidation, may pinakitang mga resibo. Ang problema, hindi pumasa sa Congress. Paano papasa sa Congress? Yung mga resibo na yan, ang ulterior motive nila, ang ulterior motive nila, itong si VP Sara ma-impeach, matanggal sa posisyon at hindi na pwedeng tumakbo sa kahit na anong posisyon in the future. Meaning, mayor, konsehal, congressman, senador, vice president, president, hindi na siya pwedeng tumakbo. Anong ibig sabihin nun? The one minus powerhouse, kumbaga parang hindi mo na makakalaban sa basketball si Michael Jordan. Malakas na panalo mo. Tapos eto 60 plus billion, 90 billion na pera ng PhilHealth, tinry nilang katkungin. Hindi ko nga alam paano nila babalik yan Kasi kung yung pera na yan, nagasta na nila, paano pa nila ibabalik yan? At ano ang kapangyarihan ng Korte Suprema para obligahin si Bongbong Marcos na ibalik yan? Paano kung sininghot niya na yan? Paano kung pinang-tapsilog niya na yan? Paano kung pinambingo niya na yan, pinang-tong-its niya na yan? Naubos na yung pera na yan. Paano niya pa ibabalik yan?
O kita nyo ang kinasasadlakan ng bayang Pilipinas ngayon, ganyan tayo kahirap. O isa pang problema, etong GAA 2025, na kine-question unconstitutional. Anong panahon na ngayon? Marso, unang quarter na. O sa susunod, quarter 2 na. Pagkatapos ng March, April, ano na yan? Second quarter na yan. Simula na ng second quarter. O imaginein ninyo, naipasa na yung batas ng GAA. At in-expose ni Vic Rodriguez na January pa lang 65% na yung perang na-allocate or na-release ng DBM. Putang ina niyan. 65%. O eto ang budget natin 4 na trilyon lang. Dinagdagan lang ng 2. O 100% yata na mas mataas kaysa sa budget natin noong 2024. 6 trillion. Sa 6 trillion na yon, mga bossing, 4 na trillion yung atin. Yung 2 trillion, uutangin natin. So yung 6 trillion, so yung 65% nun, magkano? So ibig sabihin, yung pera na yung pera natin na 4 trillion, putay na paubos na January pa lang, tapos mangungutang tayo para gagastusin natin sa mga susunod na araw. Kaya nga tayo nangungutang dahil kulang pera natin so ngayon, papaano kung biglang nag-rule? Diyan, after ng oral argument, nag-rule ng Supreme Court, unconstitutional. Yung GAA 2025, ang revert tayo to GAA 2024. Ibalik yung pera. Papaano? Paano pa ibabalik yung pera? Kung 65%, January pa lang, nai-release na. So papaano na yan? Ang tanong, kaya bang ipakulong ng Supreme Court etong mga putang inang mga demonyo na ito? Kaya ba ng Supreme Court na guyurin sa mga tahanan nila mga putang ina niyan para ibalik yung mga perang pinagkukuha nila dyan sa PhilHealth? At meron pang isang bobo na vlogger din na sinasabi niya, ang dami daw nating problema sa PhilHealth, nagkasakit daw yung asawa niya. At lumapit naman daw sila sa PhilHealth, hindi naman daw nagsasara PhilHealth. Hindi naman daw bankrupt ang PhilHealth. Tanga! Hindi naman yan pera yung ginamit ng asawa mo. Hindi naman yan pera na galing sa PhilHealth outright. Gago. Yung ginamit ng asawa mo ngayon na PhilHealth, yung na-reimburse or yung parte ng PhilHealth sa bill mo, utang ng PhilHealth yan, utang ina mo. Sabi ba naman niya na na ospital ang asawa ko. At yung total bill namin dahil insured kami, 12,000. Yung kinover ni PhilHealth. So ibig sabihin nakakapagserbisyo pa si PhilHealth at tumaas pa yung coverage. Instead of this, naging 12. Hindi ba? So ano yung pinalalabas nyo na parang pinalalabas nyo ng PhilHealth ay magsasara? Tanga! Lahat ng pledge ng PhilHealth sa lahat ng mga ospital natin ngayon, utang yan. Hindi yan, meron PhilHealth office sa ospital na ito. Tapos kung ano yung kailangan mo, pera na galing sa bulsa ng PhilHealth yung ibinabayad dyan sa bill mo. Tanga. Lahat yan, utang. Sisingilin yan ng ospital sa PhilHealth. Ang tanong, may pambayad ba PhilHealth? Bobo mo dyan, Magno. Putangin na mo. Tatanga-tanga ka. Meron ba nagsabi na magsasara PhilHealth? Wala namang sinabi magsasara PhilHealth. Sinabi ba ng PhilHealth na hindi na sila na hindi na sila mag-ooperate? Wala namang nagsasabi ng gano'n Ang punto rito, Jam, ninanakaw yung pera ng PhilHealth, hindi naman sa gobyerno yan kinukuha ng mga amo mo. Dapat ba tayo magalit doon o hindi? Mantakin mo, pinondohan na yung tulay noong 2024. Tapos kukuha sila sa PhilHealth ng pampondo ulit sa tulay na yon. Utang ina ka, inutil ka. Makapagtanggol ka lang sa mga amo mo. Utang ina to. Boba. Hindi ba? Ano ngayon kung halimbawa nag-PhilHealth ka? Ngayong araw na to nagamit mo. So ano ibig sabihin nun?
O, ibig sabihin nun, ang PhilHealth gumagana. Tinatakot lang kayo ng mga yan na pag nagkasakit kayo, wala na kayong mahihita. Tanga, in the future. Kasi nga, bankrupt ng PhilHealth. In the future, kung magpapatuloy-patuloy ito at ang PhilHealth, dahil wala na silang pera, pinagnanakaw nyo na, wala silang pambayad sa utang nila sa mga ospital, sooner or later, lahat ng ospital hindi natatanggap ng PhilHealth. Sa ngayon, maaaring pwede pa. Oo, pero tingnan mo kung gaano kalaki ang utang ng PhilHealth sa mga ospital, private hospitals at mga government hospitals. Tingnan mo kung gaano kalaki ang utang ng PhilHealth. Tapos ngayon mo sabihin kung bankrupt ba ang PhilHealth o hindi. Gaano karami yung utang nila at gaano karami yung perang natitira sa kanila. Now, kapag may figure ka na niyan, ngayon mo tanungin, 10 years from now, may PhilHealth pa ba? Bilyon ang utang ng PhilHealth sa mga ospital. Kundi ka ba naman inutil? Oo, siguro. Kung ako nga, basta nakikita ko, baka for the next 3 years, kung hindi ayusin ng PhilHealth yung finances nila, di makabayad yung PhilHealth sa mga ospital na pinagkakautangan nila, I am sure. Utang na kahit sa lying in, hindi natatanggapin yung PhilHealth nyo. Sayang yung hulog nyo. Bopols. Tayo na ganyan, kapulpol yung mga tagapagtanggol ng gobyerno. Nakapag-articulate lang ng English, akala mo putang inang gagaling na. Oh, pero pucha, kung titingnan mo, walang mga laman yung sinasabi. Walang hiya talaga. So, para sa kanya, hindi issue itong nangyayaring oral argument. Tangina mo, mas magaling ka pa rin. Si Minardo Guevara nga walang nagawa. Noong pinagtatanong dyan sa PhilHealth, ikaw pa kayang hayop ka? Sino ka ba? At ang sabi niya pa, bukod sa PhilHealth, kung may problema daw kayo, lumapit kayo daw sa Tingog Party List. At magbibigay daw ang Tingog Party List, gagamitin yung AXA. Kaputangin ang kapal ng mukha mo. Mag-aya ka nang hihingi ng tulong sa inyo kung pera na ninyo yung ginagamit nyo. Tangina mo, pera ng taong bayan niyang AX, maip at kung ano-ano pang mga ayudang pinamimigay nyo Mukhang makapagyabang ka, parang putang ina, utang ng loob ng tao sa inyo, mga hayop kayo. Kupal. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan.